Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Tungkol kay Zaldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Zaldico. Ano ba ang notice of disallowance? Yan yung mga notice na paano mo papatunayan o ipuprove mo. Eh kayo kuro-kuro nyo pa lang yan eh. Di ba? Tsaka may proseso dito. Pwedeng magpaliwanag o mag-apila ang involved na opisyal. Dadaan ito sa review. Sa COA o proper o korte. Ni Kerwin Espinosa, si Raymond Pala. Just see the connection. Okay. Number 3. Opo. Tinakot daw, sabi ni Raymond Palad, ni Tevez, si Madriaga. Din ang AMLA as well as Senator Sonny Trillanes. And in addition to these resource persons ay ngayong darating ding Wednesday, masasalang naman itong Ombudsman, BIR at SEC, no? So Dami, 'di ba? Sabi ko sa inyo, ang dami. Puro resource person din 'yan, ha. Ayan ang sabi nila. 'Di ba? Pero hindi tayo naniniwala ng mga resource person 'yan. Ano ba ang papel ni Trillanes diyan? Wala namang papel si Trillanes eh. Kung tutusin, ha. Yes. Good afternoon mga kasama. Nandito na naman tayo. Si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pero bago natin pasukin ang mga maiinit na issue at balita ngayon at bago natin basagin ang kanilang mga opinion, sobrang painit na ho ang bakbakan sa politika. Wala pa man sa 2027 ng taon hindi pa umaabot ng 2027, puros paninira na sila kay BP Sara. Katunayan, may mga balita ngayon. Samut-saring interview. Yung mga justice, on Committee on Justice. Puno. Yung mga Committee on Justice, pa-interview dito, pa-interview doon. Palalabasin daw nila ang kanilang witness, which is ito si Trilling. At may mabigat-bigat pa raw itong bibit-bitin dyan sa kamera. Na magdadala raw ng salin ni BP Sara at magpapatunay. At yung halatang-halata sila, di ba? Sila talaga gumagawa ng paraan para mapagbintangan talagang ilaglag itong si BP Sara. Samantala ito pinasinungalingan ni Attorney Harry Roque itong mga pag-aanunsyo ng Pangulo. Sino ba gumagawa ng fake news? Talaga namang ibang klase? Naging reporter ka na, naging vlogger ka na. Ikaw na rin ang tagagawa ng fake news, sabi ni Aling Ledesma. Pero bago natin talakayin lahat niyan, like, share, samahan mo na subscribe. All good sa tayo dyan. At meron dyan join button. Pindutin nyo lang at madali kayo makakasali sa ating komunidad. At kung gusto nyo matawag ang pangalan nyo sa dulo ng ating video, makaisa ka na sa ating masya-shoutout. Tapusin nyo lang ang video. Ito na, ipasok na natin, Attorney Harry Roque, pinasinungalingan itong pag-aanunsyo nito ni Bangag. Dahil kani-kanina lang, itong si Pangulo ay nag-anunsyo, unahin muna natin yung anunsyo ni Pangulo bago natin tatalakayin itong banat ni Attorney Harry Roque. Bigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Zaldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa
natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Pero Ang inyo, ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. yun ang dapat. Ang problema niyan, boss, amo, Mr. President, parang sabi dito ni Atty. Harry Roque na gumagawa, sino ba talaga ang gumagawa ng fake news? Oo, kasi pinabulaan niya na itong si Saldico ay nahuli at na-detainee dyan sa The Prague. Wala naman daw may pakitang litrato o wala naman daw interview. Kung talagang may katotohanan, itong binabanggit nyo na naaresto na at na-edit na si Mr. Saldico. At marami ring sanang matutuwa kung totoo nga na pauwiin. Kaso sabi nyo kanina, medyo mahaba pa at meron pang mga legal na dokumento para siya may pauwi. Kung ang tao ay nag-seek ng kanyang asylum, di malilinti ka na. Mahirapan na mapauwi si Saldico. Tama ba? Malilinti ka na talaga. Kasi hindi papayag yung tao na yan na siya ay magigisa. At siya lang ang makakasuhan. Di ba? Meron siyang binabanggit na merong nagpa-insert sa kanya ng 100 billion eh. Sino kaya yung tinutumbok ni Saldico na ngayon? Pero anyway, ito sagot niya Atty. Harry Roque. Ng Presidente Marcos Jr. aka Bangag tungkol kay Saldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Saldico. So mga Pilipino, mga kababayan, hayan po, for the record, ang ating Presidente ang siyang nagkalat ng fake news. Confirmed, confirmed, confirmed. Anong gagawin natin dyan? Kung sana, meron nga daw po si Ate Maharlika na magkasama si Saldico at si Maharlika na nagkakape. Ayun kasi ang nakikita kayo ba meron ba kayong ipapakita sa taong bayan na nahuli nga at nakadetain itong si Saldico? Kung wala, di mahirap paniwalaan. Kasi marami na rin kayong binitawang report nung nakaraan. Hinahanap nga ng taong bayan yung mga report nyo, yung flood control. Di ba? Nabasag ng barko, wasak. May makukulong na big fish. Hinahanap din ng tao yun. Nabuwag ang ICI. Wala na. Nakwento na lang. Ngayon ito yung mga bagay-bagay. Ito, may papakita ako sa inyong video. Talagang yung House Justice, Committee on Justice, meron na ho silang mga pa-interview. Malapit na ho kasi yung 22 ng Abril. Itong chairman at itong deputy ba tawag dito kay Mr. Kokey, Mr. Bin. Pero membro siya ng Justice Committee. Na pinangungunahan ni Rehistro. Natanong siya dito ng reporter. Ano yun? And to talk more about the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, we have Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon joining us this morning. Good morning to you, Congressman, and thanks for being here again on Morning Matters. Bagong gising Good morning. Thank you for having me. Okay, Congressman, before the hearing on Wednesday, tell us what would you say are the key accomplishments so far of the House Committee on Justice? Well, yung major accomplishment po ng pagdinig dito pong nakaraan, yung pong disclosure ng
finality of decision of the Commission on Audit, no, relating to the 73 million 2022 confidential funds, no, kasi pinapabalik na po sa atin pong pangalang Pangulo personally kasama ng dalawa pa niyang kasamahan sa OVP ito pong 73 million po na sinasabi po ng Commission on Audit na mali po yung paggamit. Hindi ho nila maipaliwanag kung paano ho nila ito i-justify. So, yun po yung una. Pangalawa, Kwento nyo yan. Tsaka yung sinasabi nyo, mahaba pang proseso yan. Yung 73 million, pinababalik ng COA, napatunayan na ba yan? Kaya nga kayo nagkakalap ng ebidensya ay para ma-prove nyo na may probable cause. Kayo nakapag-desisyon na kaagad kayo eh. Diba? Kasasabi niya lang na ito raw ay pinababalik na ng COA. Wala pa naman desisyon ng korte. Sasabihin nyo, halatang halata kayo kung ano talaga yung layunin nyo dito kay BP Sara. Oo. Ang Commission ng Audit ay may kapangayang maglabas na tinatawag na Notice of Disallowance. So, naglabas sila ng Notice of Disallowance pero hindi nila sinasabi na ibalik. Kasi nagkakalap pa lang kayo, kumbaga ngayon sa ginagawa nyo, kuro-kuro pa lang. Diba? Kung mayroon man tungkol dito sa 73 million, may magpapatungkol man dito at magpapatunay na kailangan ibalik, Korte Suprema. Dahil kung kayo lang, hindi kayo papansinin ni BP Sara. Baka nga sa 22, sa Abril 22, hindi kayo mapansin kahit magdala pa kayo ng napakaraming yung mga resource person. Nandyan na yung yung asong laging alulong ng alulong. Kilala nyo ba yun? Nagsama na sila ng Pati ba naman mga hindi dapat isali, sinasali nyo kasi dito natin mapapatunayan mga kasama na talagang galit na galit sila sa mga Duterte. Gumawa sila ng napakarami nilang hakbang para ipabagsak, para pabagsakin, para ipamukha sa mga taong bayan na masama ang mga Duterte. Never ho naging masama ang mga Duterte. Kayo-kayo lang ho ang sumisira sa mga pangalan nyo. Mantakin nyo mas habang sinisiraan nyo ang mga Duterte, lalong nasisira ang mga pangalan nyo, mga unggoy kayo. Diba? Grabe, hindi pa nga, wala pa nga. Lilinawin lang natin ano ba ang Notice of Disallowance? Yan yung mga notice na paano mo papatunayan o ipuprove mo. Kayo kuro-kuro nyo pa lang yan eh. Diba? Tsaka may proseso dito. Pwedeng magpaliwanag o mag-apila ang involved na opisyal. Dadaan sa review. Sa COA o proper o korte. 'Di ba? At doon pa lang magiging pinal kung kailangan talagang ibalik ang pera. Nako kayo, kwento nyo. Gusto nyo paniwalain ang taong bayan? syempre nailatag po yung NBI findings na iilang mga tao lang po yung pumirma sa acknowledgement receipts ng pong paggamit ng confidential funds, katulad po ni na Mary Grace Piatos, Milky Sikuya at iba pa. Pangatlo, yung pong PSA. Alam nyo, mapaglaro talaga itong mga kengkoy na ito eh. Dalawa lang daw ang pumirma. Hindi nga pwedeng isiwalat yan. Diba? Yan yung mga bagay-bagay na in the word confidential and the root word na confi, hindi mo basta-basta pangalandakan yung mga bagay-bagay na yan kasi nga confidential. Bakit ba? Sa 125 million ni BP Sara na hindi kayo umabante, hanggang ngayon naghahanap kayo ng mga ebidensya na ilalaban at ipupukol kay BP Sara, hindi pa rin kayo umaabante. Nandiyan na si Madriaga, na yung mga revelasyon parang mga kinuha lang kung kani-kaninong tao. Meron pa nga banat si Atty. Topacio eh. Ipasok lang natin dito. Yung lumalabas na Madriaga na yan at saka yung abogado, parang may magkukonektado. Hindi ako nagsabi nito. Ito si Atty. Topacio ang magpapatunay dito na yung nakulong din na taga-mayor na ngayon ng Leyte, parang konektado dito kay Palad. Yung abogado ni Madriaga. So, iwanan muna kita dyan kasi wala kang kwentang, walang sustansya mga sinasabi mo dyan. Ha? Ano pangalan mo?
Ikaw di ba si Mr. Bean? Ang dami mong pangalan. O ito yung banat ni Atty. Topacio, maipasok lang natin. Kasi parang lumalabas lahat ng ebidensya nila, lahat ng hinain nilang mga kwento, konektado. Kita nyo, sinabi nga din dun sa video ni Palad na mismo, ni Abogadong Palad, na itong si Saba Queen at itong si Au pumasok sa Oblo para kausapin si Madriaga. Ngayon meron na itong merong revelation dito na itong si Atty. Topacio mismo ang maglalahad. Sinungaling na abogado. Yang si Raymond Palad, okay, para sabihin ko sa inyo, para lang alam nyo, para inform lang kayo. Number 1, yan po ay nasuspinde sa practice of law for 1 year. Nasuspinde yan 1 year. Number 2, yan po ay abogado ni Kerwin Espinosa. Nako, yun na. Na noong panahon ni Duterte ay dinimanda at inugnay kay Laila de Lima. Ngayon! Ito, factual to ha. Wala akong sinasabi. Kayo mag-conclude. Factual ito. Meron po tayong resibo dyan. Actually, hindi lang ako may resibo. I-google nyo lang sa internet. Kung sino yan si Raymond Palad. Okay. Ang ibig sabihin, tinda nyo yung koneksyon. Kerwin Espinosa. Kliyente ko yung driver ni Kerwin Espinosa. Sinabi niya, nagkita sa Singapore. Si Laila de Lima at si Kerwin Espinosa. Nung abogado ni Kerwin Espinosa, si Raymond Palad. Just see the connection. Okay. Number 3. Opo. Tinakot daw, sabi ni Raymond Palad, ni Tevez, si Madriaga. Wala pong katotohanan yun. Walang katotohanan. Hindi nga sinasabi ni Madriaga yun eh. O, sinabi ba ni Madriaga? Wala. Bakit? Sasabihin ko sa inyo, baka hindi alam ng iba to. Pareho po si Congressman Tevez at si Madriaga na batang city jail. Unang-una, yung abogado, hindi ko sinasabing porkit Kengko yung abogado, Kengko yun yung kliyente or vice versa. Okay. Pero, tingnan natin yung mga links. 'Di ba? Merong parang isang malaking connection ba ito? Si Atty. Topacio na rin ang nagkwento rito. So, kung sino ba ang paniniwalaan nyo? Di malamang, paniwalaan nyo yung nagsasabi ng totoo, hindi yung gumagawa ng script lang. Kasi kilala nyo naman yung mga tao na yan eh. Yan si Au, matagal na yan, bumibira sa mga Duterte, hindi nakakalusot. 'Di ba? At yan din ang gumawa ng paraan para si Tatay Digong ay mapadala sa dahig. Yun ang sabi sa balita. 'Di ba? Sino ba ang nagbulgar niyan? Binulgar yan ng 18 Marines na ito ay nagpapalit ng $2 million para ibayad doon. Sa isang opisyales ng ICC ba yun? Opisyales ba o isang judge ng ICC? Which is, nababalita nga. So ngayon, ano ang patunay natin na talagang ito ay parang ito na yung linta ng Pilipinas no? Bakit? Puro pagnanakaw na nga ang nababalita ngayon, yung mali-malitang pera, pero nakatutok sila sa pagpapabagsak kay VP Sara. Tama. Yun lang ang kanilang papel. Sumasahod itong mga ito para lang doon, sabi ni Aling Ledesma. Kasi di ba nabalita din yan, ang 18 Marines din ang nagbuko dyan. Di ba? Na may naghahatid ng pera. Alam nga yung bahay ni Au Di ba? Alam yung date, alam kung saan. At meron pang envelope ang natatanggap itong si Saba Queen. Sino nagbulgar din yan? 18 Marines din. Yun ang mga katotohanan na dapat paniwalaan. Ewan ko ba dito sa mga pulangaw, dulangaw, bulangaw, bulok na langaw. Halos lahat bulok na ang pag-iisip. Sinasamba pa rin yung kanilang amo na talaga namang wala na. Pag nagsalita, Sino ba si Madriaga para pagkatiwalaan mo ng pera? Ako nga, driver lang kung todo background check. Di ba? Opo. Kengkoy Bago may sinasabing binigyan pa daw niya ng painting si VP Sara. Yung pala, hindi pala yun binigay ni Madriaga. Yung pala painting ng mga Gaisano. Grabe naman tong si Hindi naman siya Madriaga. pintor. Walang resibo. Bago may mga trolls tong administrasyon, mga ulalo, sinasabi na
mas kapanipaniwala pa daw si Madriaga kaysa ron sa mga 18 Marines. Eh, yung 18 Marines, may video, may litrato, Yun ang ha? sinasabi nila. Lahat. Meron, ha? May litrato ng maleta, may litrato ng pera, may litrato ng chopper, may litrato ng bahay ni Kimbo, ha? Oh, may litrato ng mga sasakyan, hindi ka panipaniwala. Eto, wala ni ano. Anong pinakita? Yung birthday greetings ni VP Sara. Eh, noong Rage Coalition, doon sa Club Filipino, may 20 yatang humingi sa akin ng birthday greetings. Grabe. Ganun po talaga pag public figure. Ngayon, Ganun talaga yun, attorney. Kaya nga itong mga ito, halos puro, wala na, hindi mo na, yung kredibilidad at yung sustansya na meron silang sinasabing ebidensya, eh hindi mo makikita sa kanila. Ngayon ito, bago, mainit-init pa, isang oras pa lang nakakalipas. Di ba napag-usapan, di ba nung nakaraan, eh nagdeklara o nag-announce ito. Sabihin na natin nag-announce na meron daw isang dating House Speaker at isang Senate President ang masasampahan ng plunder case. Tama ba? Sa Sandigan Bayan. Parang isang pangalan na lang ata ang natutukoy dito. Dahil merong nakapost na rito eh. Sino ba ang nasasabi mo at napupunto nyo dito sa mga bagay-bagay na ito? Abante News Online, 1 hour ago. Dating Senate President sasampahan ng kasong plunder sa Sandigan Bayan. Tinawag ni Assistant Ombudsman Miko Calabaño na master plunderer ang isang dating pinuno ng Senado. Kasunod ito ng formal na anunsyo ng Ombudsman na tuluyan ng ihain ang kasong plunder laban sa nasabing opisyal sa Sandigan Bayan. Sino kaya itong big fish na ito? Ito na tinutukoy ng Ombudsman. Ito na tayo, ang tanong. Nung nakaraan, ang sabi nyo, merong dalawa. Hindi lang si Senate President Chis Escudero ang natutumbok dito. Kasama dito si Balulong. Bakit ngayon sa post na ito, parang isang tao lang ang matutumbok dito? Wala na sa kwento si Balulong. Ganyan sila maglaro. So ngayon, eto na pagkakataon. Senator Chis Escudero, lumabas ka na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Idepensa mo na ang sarili mo. Kasi hanggat mananahimik ka, bibirahin ka ng bibirahin ng mga unggoy na yan. Akala man nila, ikaw ay naduduwag dahil sa hindi mo pagsasalita. Laban! Diba? Oo, labanan mo yung mga yan para, baka isipin din ng mga tao na totoo nga. Di, kagaya ka rin ni Bibi Sara, ilaban mo rin. Abogado ka. Diba? May mga kaibigan ang abogado. Kung ito, gigipitin ka nila at wala ka ng ibabato sa kanila, hindi ka magka-counter, ibig sabihin, silence means yun lang ha. So ipasok natin itong dito ko na-windang. Si Miss, nabanggit lang yun, napag-usapan lang yun. Kawawa naman ito si Chis Escudero, si Senador, o si Mamang Quezon kung tawagin. Kung hindi siya magsasalita at tikom ang bibig niya, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? 'Di ba? Alam natin, binabalasubas din siya ng gobyerno ngayon. Dahil hindi niya napa-impeach si BP Sara. Bakit niya papa-impeach si BP Sara? Alam niya naman mali ang ginagawa ng mga nag-uutos sa kanya. 'Di ba? Kaya huwag kang matakot sa kanila, Senator Chis Escudero. Oo. Yung mga akusasyon, wala pa naman di pa naman napapatunayan eh. Tsaka mahaba-haba pa yan. Baka matapos pa yung 2028 sa mga ganyang kaso. Diba? Matatapos mo pa yung pagkasenador mo. Ngayon, kung halimbawa lang naman na talagang sila ay napatunayan na dumodorobo na at talagang binibira ka na, di halimbawa, pumanig ka na kay Bibi Sara at si Bibi Sara presidente. Tapos ikaw ngayon sa susunod, Senate President ka na, Senate President ka ulit. Bakbakay mo yung mga dorobo na yan. Ganun lang. Total, ganun ang laro nila eh. Puro sila banat. Kagaya na ito, may
Pero natutuwa lang ako dito kay Miss Sara Geronimo, ha? Oh, alam nyo na ang puso ni Miss Sara Geronimo. Hindi na ito pagkakaila kasi, sa susunod na eleksyon, iboto nyo ako, kanyang banat dito. O, kayo na humusga rito kung kanino ang puso ni Miss Sara Geronimo. Wait lang, ha? Wait lang. Ayusin ko lang. Para malinaw, ha? At lalakasan natin. Wala po akong galak na pilihan eh. But sana po, one day makapag-perform ako para sa inyo lahat. Uy, may mga popsters. Maraming salamat po. Stay safe everyone. And remember, life is short. Make each moment count with our loved ones. Kasi hindi natin alam kung nandito pa tayo bukas. Maraming salamat po. Iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon. Thank you po. Thank you, Pema. I love you. Thank you, Pema. Thank you. Wait lang. Hi, Sarah. Nagets nyo ba yung sinabi ni Bibi Sara? Iboto nyo ako sa susunod na eleksyon. Kasi Sara din ang pangalan niya. Alam nyo naman. Kilala nyo na si Miss Sara Geronimo, ha? Kakampi natin yan. Hindi kakamping ka, kakampi ng Duterte yan. Pero hindi pa tayo sure. Baka mamaya magbago. Pero nag-announce na kasi. Iboto nyo ako sa susunod na eleksyon. Hindi naman siya politiko. Sara lang din ang pangalan niya. Dito na. Yung mga mandarambong. Pag-usapan natin. Kasi sa NBP Sara lagi ang tumbok nila eh. Di ba? Bakit kay BP Sara lang? Magkano ba ang salin na ni BP Sara? Oo. Magkano ba ang salin? Magkano ang salin? Ano ba ang nilalaman ng salin ni BP Sara? Sorry. Yun ang ibig ko sabihin. Di ba? Ngayon, bawal kasi itong mga bagay-bagay na ito na ilalabas mo. Kasi nangako-ngako sila na yung mga salin ng mga kontraktor at ibang kongresista ay ilalabas din. Kasabay nitong salin ni BP Sara. Hindi eh. Yung kay BP Sara, nakaredy na. Yung mga sa congressman, parang i-request pa lang. Ang usapin dito, yung confidential ni BP Sara, yun ang kanilang tumbok. Doon nagsimula itong bangayan dito eh. Magkano ba ang confidential ni BP? 125 million lang, Kuya Goods. Magkano ba sa Pangulo? Umaabot na raw ng 4.5 million. Billion, ha? Mantakin nyo, 4.5 billion. Ayon sa pinakabagong ulat para sa taong 2026, National Budget Office of the President o OP sa ilalim ng Pangulong President Bongbong ay naglaan ng 4 billion para sa confidential at intelligence fund. Agoy. Ang laki, di ba? Nakakagulat. Samantalang yung 125, doon sila nang gagalaiti. Ang sarap yung kultukan. Eto na. Pasok na natin yung interview nito pangalan nito ni... kasi sabi ko nga sa inyo, bakbakan ang laban dito eh. Puro sila Sara. Bakit puro Sara? Eto, interview. Congresswoman Jervil Wistro ng Batangas, ikalawang distrito po ng Batangas sa chairperson ng House Committee on Justice. Kong, magandang umaga po sa inyo. Good morning, ma'am. Good morning, Alvin and Doris. Salamat sa muli niyong pag-imbita dito sa ating programa. Opo. Ano muna yung mga dapat nating tandaan moving forward? May mga dates tayo na dapat tandaan. Di ba sa Miyerkules yung resumption ng hearing po ninyo sa impeachment? That is correct, Alvin, no? Magtutuloy ang ating pagdinig or hearing proper ngayong darating na Wednesday. That is April 22. Mag-uumpisa tayo ng 10 o'clock in the morning at maaalala nyo, sinabina natin ang AMLA as well as Senator Sonny Trillanes. And in addition to these resource persons ay ngayong darating ding Wednesday, masasalang naman itong Ombudsman, BIR at SEC. No? So, dami, di ba? Sabi ko sa inyo eh, ang dami. Puro resource person din yan, ha? Yan ang sabi nila. Di ba? Pero hindi tayo naniniwala ng mga resource person yan. Ano ba ang papel ni Trillanes dyan? Wala namang papel si Trillanes eh.
Kung tutusin hindi na siya senador. Oo, nanggugulo na lang sabi ni Aling Ledesma yan. Oo, para ngayon, isiwalat ko yung unexplained wealth ni Bibi Sara. Ano ba kinalaman mo sa unexplained wealth ni Bibi Sara? Bakit hindi mo tanongin yung unexplained wealth ng mga amo nyo? Oo, bakit hindi nyo questionin yung mali-maleta? Bilyones ang ninanakaw. Sa bagay, may naghahatid pala ng maleta rin sa bahay. Diba? Kaya tikom ang bibig nila patungkol doon sa bilyones. Dito sila kay Bibi Sara. Babanat. Ang unexplained wealth ni Sara Duterte ay nakabase lang yan sa mga paratang nila. Habang wala pang mabigat na ebidensya, kasi sabi ko nga sa inyo, itong ginagawa nila na yan ay nangangalap lang sila ng probable cause. Akala naman nila nauusad sila dito kay Trililing. Kahit sabihin nyo na, okay, sige, tapos na tayo sa April 2022, iakat nyo na yan sa plenary. Oo, magbotohan na yung mga miyembro ng committee. Yun nga ang iniintay ni Bibi Sara eh. Hanggat nandyan kayo, hanggat nandyan kayo, pa-interview ko na ng pa-interview, pinipilit nyo siraan ang pangalan Duterte. Ganun lang ang nararamdaman ng taong bayan. Diba? Kung halimbawa, merong nagdeklara na yung salin, maling deklarasyon ng salin, hindi tumagma, hanggang doon na lang kayo sa pag-iimbestiga. Hindi nyo kagad mapapatanggal si Bibi Sara. Mahaba-haba pang kwento yan. Pwede pa ma-archive uli yan. Tandaan nyo. Pwede pang ma-archive yan. Kasi nga, meron na rin nakita ang butas. Sasabihin lang doon sa Senate. Kung halimbawa, sasabihin lang doon, wala kaming hindi pa namin sa saklaw to. Maghihintay pa tayo ng bagong rules. Ano bang bagong rules ng Supreme Court? Sabihin naman nila na hindi, kayo ang dapat magdesisyon yan. Ayaw ng ibang senador. Ilan lang yung boboto sa conviction ni Bibi Sara. Pero iba pa rin yung conviction na may disqualification. Iba rin yung conviction lang. Pag na-convict si Bibi Sara na walang disqualification, pwede siyang tumakbo. Matatanggal lang siya sa pwesto. Halimbawa, nagdesisyon, okay, na-convict si Bibi Sara at bumoto na nga na guilty at walang disqualification na nangyari. Si Bibi Sara, pwede pa rin yan tumakbo. Pero pag na-convict si Bibi Sara na may disqualification, di lang doon nagtatapos ang kwento. May mga Duterte pa, tandaan nyo. Kasi itong mga to, takot na takot sa mga Duterte. Kasi, mapipigilan ang pagnanakaw nila pag si Bibi Sara ang nakaupo na. Diba? We are anticipating at least 5 resource persons for our hearing this coming Wednesday. Alvin. Yun na. Kung Madriaga po ba ay muling mag-a-appear sa Wednesday o hindi na po? Well, we did not provide him any invitation or subpoena. At kung muli ba nating ibabalik si Madriaga, that will depend on the decision of the majority of the members. As of now, wala. Kasi bakit? Paltos. Paltos yung mga binitawang salita habang ini-interview eh. Di ba? Hindi nagtutugma-tugma. Parang sablay. Kaya hindi na nila bibitawan, hindi nila iimbitahan yan. For sure. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, wag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo yung bell. Tuloy pa ba natin? O sige pa. wala naman tayong naririnig na request from the justice members na muling imbitahan si Ramil Madriaga. Opo. Yung kay Senador Trillanes po, kailangan bang bitbitin na niya yung mga sinasabi niyang dokumento? I understand that the subpoena that was issued to Senator Trillanes is both ad testificandum para sa presence niya at saka duces tecum for him to produce whatever documents he has in line with the allegations in the impeachment complaint. So yes, Doris, no? So kung merong affidavit si Senator, ito ay ina-anticipate din natin na iprepresenta niya
before the Justice Committee this Wednesday. Congresswoman, ano po Nakahanda na sila, no? Andyan na yung mga resource person nila, kuno. Oo, kahit pa sino padalhin nyo, gamitin nyo na lahat ng mga magagaling yung mga ipanglalaban at para pabagsakin si Bibi Sara. Taon bayan na ho, magdidesisyon yan. Hindi ho kayo. Meron silang banat dito, pero mahaba-haba na yung ating reaction eh. Siguro part 2 na lang ito. Part 2, gagawin na lang natin ang reaction itong part 2 na ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, like, share nyo ang video, at shoutout tayo. Nakakalimutan natin mag-shoutout shoutout natin yung ating mga kababayan. Lalo na yung mga masugid nating mga subscriber, nakatutok sila palagi. Kay John Wilmer Rocco, yan, shoutout po. Recording ba talaga yan? Nagtatanong siya. Mula kay Richelle Panerio, nanonood siya mula Singapore, shoutout po. At Tess Brayam, yan, nanonood siya, Pedro Nay, yan, lagi siya nanonood. Shoutout po sa inyo, Candida Chel Binger, yan, shoutout po sa inyo. Yolanda Vintayen, yan, shoutout po. Radicul, yan, shoutout po ng bonggang-bonggang. Karen Panganiban, yan, shoutout mama. May tanong siya, Kuya Goods, tanong lang. Kung totoong gusto ni Saldi ko na ilantad ang katotohanan, daming paraan, bakit ayaw niya ayaw niya parulong sa mga DDS. Ayaw niya magpatulong sa mga DDS. So, hindi rin natin alam kung ano yung dahilan. Kasi malawak ang usapin. Kapag siya umuwi, may banta sa kanya, pwede siyang mategay. Pag hindi siya umuwi, pwede niyang masabi lahat ng katotohanan sa pamamagitan ng inyong mga upload videos. Hindi naman pwede yung upload videos lang. So, kailangan pa rin na magsalita siya sa panunumpa. So, mula kay Edward Barong, ayan, shoutout po lagi. Walang naniniwala sa balita pag galing sa gobyerno. Ayun lang. 20 kilo na bigas, asa na? Ayun ang tinahanap. At saka nga pala, no? Doon sa mga kawawa naman yung mga naghintay ng mga ayuda na 5K. Ilang oras naghintay. Samantala kay Tatay Digong, naka-aircon pa yung mga yan. Sa mall pa, nagbibigayan ng ayuda. Marciana de la Cruz, shoutout po. Melinda Samonte, shoutout po ng bonggang-bongga. Jason Collis, yan, shoutout po. Virginia Cebusa, shoutout po. Juliana Sumang, shoutout po. Nagalit ata si Mama. Dakdak ako ng daktak daw. Rafael Garcia, shoutout po. Ryan Floriano, shoutout po. James De La Peña, shoutout po. Daddy Facer Ronda, shoutout po sa inyo. Birnauva Pag, ayan, shoutout po. Jan Baha, shoutout po. Merjubaski, yan, shoutout po. Overseas 444, shoutout po. Ayan, hanggang sa muli. Bye-bye!